34 na milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu na sabat sa Malabang, Lanao del Sur. Arestado ang suspect sa joint entrapment operation na pinangunahan ng PIDEA BARM. Ayon sa PIDEA BARM, 1 kilo ng hinihinalang droga ang inilalako umano ng suspect. Pero nang magkahulihan at ininspeksyon ng kanyang sasakyan, tumambad ang 4 na malaking pouch. 5 kilo ng hinihinalang shabu ang kabuoang nasabat. Nahaharap na sa kaukulang kaso ang suspect na wala pang pahayag. Kontrata para sa transmission ng boto sa eleksyon 2025 iginawad sa I1 Resources. Sa Huwebes, nakatakdang pirmahan ng 1.4 million pesos na kontrata. Pero kailangan pa rin pumasa ng sistema ng I1 sa gagawing source code review at international certification. Kahit sino pwede magsuri ng source code. Bukod sa hiwalay na ang hahawak sa transmission sa supplier ng vote counting machine ay ginawad sa Miru Systems, binuwag na rin ang transparency server. Papalitan nito ng transmission sa server ng 5 grupo, NAMFREL, PPCRV, Media at Majority at Minority Party. Pwedeng ikumpara ang mga makukuhang boto na magkakaibang server at iwasan ang anumang posibleng issue kung magkaaberya o mabulunan ang transparency server. Lalagyan din ng QR code ang mga resibo sa pagboto para mabasa ng mga gusto ng sariling quick count. Kaso ng pertussis sa bansa pumalo na sa mahigit 1,000. Ayon yan sa Health Department base sa kanilang data mula January 1 hanggang March 30, 2024. 34 na beses daw itong mas mataas kaysa kaparehong panahon ng nakaraang taon. 54 ang nasawi, lahat mas bata sa 5 taong gulang. Gayunman, ayon sa DOH, nag-iingat sila sa pag-interpret ng datos na posible raw magbago dahil sa late na pagpasok ng mga ulat. Posible rin daw na abutin ng 4 hanggang 6 na linggo bago makita sa datos ang bunga ng pinaigting na pagbabakuna. Para sa GMA Integrated News, Danating Kungko ang inyong saksi. Arestado ang 2 pang suspect kaunay sa pagpatay sa babaeng isinilid sa kahon na natagpuan sa Tondo, Maynila. Saksi, si Emil Sumangil. Pulis ha! Pulis ha! Pulis! Ay! Baka mo yan. Kuyarap dito yan. Ito ang mga tagpong nakuwanan ng video ng dakpin ng Manila Police District Homicide Section ang 2 suspect na ito. Sumunod ka lang. Sila ang itinuturong nasa likod ng kaso ng pagpatay at pagsilid sa kahon sa isang babae. Inabandona ang kahon at natagpuan sa Tondo, Maynila nitong Sabado ng gabi. Bukod sa 2, nauna ng dinakip ng Manila Police ang isa pang suspect. Siya ang delivery rider na nakuha ng CCTV na nagmamaneho ng motorsiklo at nagbaba sa kahon sa crime scene. Nakipagtulungan daw ito sa investigasyon kaya natukoy ng mga pulis ang 2 pang suspect. Sila umano ang nag-utos para pick upin ang kahon at ilaglag ito sa area ng Kapulong. Kasama sa investigasyon natin to find out kung ano ang participation niya dito sa krimen na ito. Ayon sa MPD, hindi pa malinaw sa kanila ang motibo pero lumalabas sa kanilang investigasyon. Sangkot sa illegal drug trade ang huling 2 suspect na kanilang nadakip. Pinagtulungan ng 2 suspect natin, tinawag itong ating courier, tapos itapon mo ito. Yun ang sinabi sa kanya, itapon mo ito. Parang nagreklamo pa nga, mabigat. But just the same, he acceded to the instruction. Posibleng kilala rin daw ng biktima ang mga suspect dahil bago ito natagpo ang patay, nakunan pa ito ng CCTV malapit sa bahay ng isa sa mga inaresto. The victim was last seen alive 8 in the morning doon sa bahay ng isang suspect natin, and she was founded 11:30 in the evening on that day. Nagpakita na rin sa MPD headquarters ang pamilya ng biktima at sinasabing nagbigay na rin ng salaysay para magbigay linaw sa kaso. Ayon sa mga suspect, wala po akong kinalaman sa ganyan. Wala po talaga akong kinalaman. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, ang inyong saksi. Kalunos-lunos ang sinapit ng isang aso sa Legazpi City sa Albay matapos itong tamaan ng pana sa ulo. Ayon sa mga nag-rescue sa aso, mailap ito nung una at nakipaghabulan pa sa mga rescuer. Nagtago pa ito sa ilalim ng sasakyan pero sa huli ay nasagip ng matauhan ng Albay Animal Rescue and Adoption. Naoperahan naman ang aso at natanggal ang pana. Pero kailangan pa nito ng gamot para tuluyang gumaling. Ayon sa rescue group, sakaling gumaling, hahanapan ng aso ng bagong mag-aalaga rito. Hindi pa malinaw kung paano tinamaan ng pana ang aso. Halos maputulan ng ulo ang 62 anyos na lalaking pinagtataga sa Goa, Camarines Sur.
Ayon sa kapatid ng biktima, mag-isa lang sa bahay ang kapatid, wala siyang alam na may kaaway. Hindi pa tukoy ng pulisyang nasa likod ng pagpatay pero may sinusundan na raw silang anggulo. Naghahanap din ng mga otoridad ng posibleng saksi sa nangyaring krimen. Sinampahan na ng reklamo ang isang lalaki dahil sa pagnanakaw umano ng 150,000 pesos na halaga ng pera at ari-arian sa pamilyang kumupkup sa kanya. Saksi, si Mark Salazar. Nung linggo ng hapon, nagpe-Facebook Live si Ken habang nagluluto siya ng fishball. Libre fishball po. Ang lalaking inalok ng fishball ay nagpakilalang si Jason. Dating palaboy na kinupkup ng tatay ni Ken para tumulong-tulong sa bahay. Nakilala nga daw siya ni Papa na palaboy, dyan lang sa kanto natutulog. Tapos nagpakita sa kanya ng ID na pintor siya, company ID. So kinuha nga niya para magtrabaho na rin dito. 3 buwan nang nakatira kila Ken si Jason. Pero nung linggo, Nagkakainan na, nagiinuman na. Nawawala yung phone ko. Teka lang, check ko yung CCTV. Alas 7 ko na nalaman na wala na yung phone ko. Then chinek ko nga yung CCTV. So umakyat nga siya ng bahay. na-record ng mga CCTV cameras kung paano umano nilimas ni Jason ang mga gamit sa bahay. Nung sinabi sa akin na nawawala yung phone niya, doon ako tapos nag-check siya ng CCTV, yun nga, dinampot daw yung So, takbo na ako doon dito sa 3rd floor. So, nakuha lahat ng yung iPhone ko, tapos yung 2 Redmi, tsaka yung isang Huawei. 7 cellphone ang nakuha, 1 laptop, mga power tools, sapatos, 10,000 cash, at mapupuno ng alkansya. Sa kabuuan, naka 150,000 pesos daw ang natangay. Nagsampa na ng reklamo sa pulis sila Ken. Tutuluyan. Kung sakaling mahuli, tutuluyan. Kailangan niyang magpanugutan. Yung mga gadget, hindi na ako maasang mababalik. Pero at least, mahuli man siya. Nalulungkot din si Ken sa iniwang leksyon ng pangyayari. Nakatira ka sa kalsada, pinatuloy mo dito, bigyan mo ng trabaho, bahay, pagkain. Kahit alak nga, boss, ano naman yan, gin naman dyan. Bibilan mo ng gin. Ayun, tapos bigla kang titirahin ng ganun. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, ang inyong saksi. Lalahok sa Cope Thunder exercises ang Pilipinas at Amerika habang idinaraos ang makasaysayang Trilateral Summit sa Amerika. At ngayong araw ng kagitingan, binigyan din ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi tayo dapat magpasupil, lalo na sa loob ng ating bakuran. Saksi si June Veneracion. Halos 500 miyembro ng Philippine Air Force at mahigit 100 tauhan ng US Air Force ang lalahok sa Cope Thunder exercises na sinimula na kahapon sa Basa Air Base sa Florida Blanca, Pampanga. 16 na fighter jet ng Pilipinas at Amerika ang lilipad sa bilateral military training na gaganapin hanggang April 19. Pwedeng mag-reach up to beyond Batanes at yung northern tip natin. No? Bilang bahagi ng Cope Thunder, magkakaroon daw ng mga pag-uusap ang mga eksperto tungkol sa maritime strike at anti-ship tactics. Anong involved dito? Mga fighter aircraft from both air forces. So may FA-50s tayo, tsaka merong F-16 from the US side. Mga usual air combat maneuvers, basic fighter maneuvers, tactical intercept. Habang ginaganap ang Cope Thunder sa Pilipinas, idaraos naman sa Amerika ang Trilateral Summit ni Pangulong Bongbong Marcos, US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Kishida Fumio. Pero ngayon pa lang, sabi ng Chinese Foreign Ministry, tutol sila sa magbuo ng mga grupo-grupo upang uudyok ng konfrontasyon sa rehiyon. Ang pagtutulungan daw ng mga bansa sa depensa dapat makatulong sa kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Kabilang sa mga inaasahang tatalakayin sa Trilateral Summit ang problema sa West Philippine Sea. Ang sinasabing panghihimok doon ng China, ipinrotesta ng grupong Bagong Alyansang Makabayan sa kanilang pagmarcha patungo sa konsulado ng China sa Makati. Giit nila, matuldukan ng anilay pananakot ang China sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas. Sirain ang mga illegal na istruktura sa West Philippine Sea at kilalanin ang 2016 arbitral ruling. Isinagawa ang protesta sa gitna ng paggunita sa araw ng kagitingan. Napagkilala sa pagbubuwis ng buhay ng mga lumaban para ipagtanggol ang bansa, partikular sa bataan noong World War II.
82 taon na mula nang sapilitang pinaglakad ang mga tropang Pilipino at Amerikano mula sa Mariveles, Bataan hanggang Capas, Tarlac na ikinamatay ng libo-libo. Ang mga Hapon ang kalaban noon, pero ngayon kasama ang mga kinatawan ng Japan maging ng Amerika sa paggunita ni Pangulong Bongbong Marcos sa araw ng kagitingan sa Mount Samat sa bayan ng Pilar. Mahigit 8 dekadang matapos ang World War II, nananatili pa rin ang banta sa sovereign rights ng Pilipinas, ayon kay Pangulong Marcos. Some portend clear and present threats to our sovereign rights and in fact have already caused physical harm to our people. Tulad ng pinamalas ng ating mga dakilang ninuno, hindi tayo dapat magpasupil at magpaapi, lalo na sa loob ng ating sariling bakuran. Naway, mapagkunan natin ito ng pang-ibayong kamalayan, tapang at lakas ng loob. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi. Kakaibang foot spa ang tampok sa Siquijor dahil ang mga nagmamasahe, isda. Pang-adrenaline rush naman ang mga dinarayong aktibidad sa Tanay Rizal gaya ng zipline at rappelling. Saksi, si Marisol Abduraman. Enjoy na enjoy ang mga bata kasama ang kanilang mga daddy sa isang campsite sa Tanay Rizal. Perfect ngayong holiday ang tinawag nilang Me and My Dad activity. We wanted somewhere different and medyo mas malamig, so that's why we chose here. Bukod sa magandang tanawin at magandang klima, pwedeng ma-enjoy dito sa Tanay ang mga extreme activities gaya na lamang itong zipline. Woo! Wow! Bukod sa zipline, pwede ring subukan ang wall climbing, rappelling at free fall. And to complete the experience, magtampisaw na rin sa kanilang swimming pool. From Tanay, dumayo naman tayo sa Isla de Cobos o ang Catanduanes. Sa Virac pa lang, marami ng picture-perfect beaches, lalo na sa hapon kung saan tanaw ang malapostcard na sunset view. Masisilayan pa ang breathtaking view ng Bulkan Mayon. Libre lang magtampisaw sa dagat at marami ring resort na pwedeng pagpahingahan. Relaxation ba kamo? Tara sa Siquijor at magpa-foot spa. Pero hindi yan usual foot spa ha, dahil mga isda gaya ng dogfish at tilapia ang magmamasahe sa inyong mga paa. Nakakawala raw ito ng stress at isinasaayos ang blood flow. 20 pesos lang ang bayad sa pag-fish spa na ginagawa sa ilalim ng puno ng baldite na 400 taong gulang na ang tanda. Para sa GMA Integrated News, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Hindi lang pangako ng forever, kundi kwelang biruan. Ganyan po nagpalitan ng I do ang bride at groom sa Antipolo City. Buti naman at nagbunga ito. Magpaparinig ko sa'yo. Hindi ko alam kung paano ka nakabili nito, wala na tayong makain. Nag-asara ng magsing-irog tungkol sa gadgets na wedding gift nila sa isa't isa. Sa kolehiyo nagkakilala ang groom at dating block president na si Paul, na siyang tumulong sa transfer student naman na si Christine. Likas daw na witty at talented si Paul, habang masikap at mapagmahal naman sa pamilya si Christine. Naging kwelaman sa altar, dalisay ang pangako nila sa isa't isa. Pangako na hindi ko gagayahin si Leron, Sinta. Sa dulo, kahit mabali ang sanga, hindi ako hahanap ng iba. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.